Mga kalab, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng items na ginagamit natin sa microbiology cultures. So ito, pinapakita ko sa inyo dito kung saan namin sinastock yung aming mga cultures, mga media. Ito yung cold room, maintain to 2 to 8 degrees centigrade. So medyo malamig dito para hindi madaling masira yung mga stock or mga medias na ginagamit namin sa microbiology. Ito yung mga medias, mga solidified medias, plate medias na aming ginagamit. So ito yun ngayon, yung mga stocks, iba't iba yan. Okay, kung nakikita nyo yan, yung storage namin, ito serology naman to. Then ito mga stocks sa medias and cultures. So ito media plates, ito mga dispensing kwan, antibiotics. So dito, piniprepare ko dito yung broth cultures na gagamitin sa ATCC strains. Yan yung mga kulay orange yan, ATCC strains yan. So need natin yan na i-prepare at ilalagay sa broth. So dito, after like 2 to 4 hours na incubation at 37 degrees, ito na ngayon, tina-transfer ko na from broth to plates. Yung plates niyan, may mga label na rin yan. So mga ATCC strains yan na iba't ibang strains ng microbiology or ng microorganisms ginagamit natin for quality control strains ng natin. So sa isang ATCC strains yan, dyan nagko-culture ako. After ng culture niyan, incubate natin yan for 24 hours, 18 to 24 hours at 37 degrees plus or minus 2 degrees centigrade sa incubator. May malaki kami incubator dyan na in-incubate, sana in-incubate yung mga strains. Yan yung loops na ginagamit ko, yan, plastic loops yan, calibrated. 0.10, may 0.10, may 0.1, may 0.2 and may 0.5. So meron din dyan 0.1 na loop. So ito yun, nagle-label ako ng plates, then nagsistrip yan nila. Na ganito tayo mag-strip ng strains. Ito ngayon dito, nag-prepare ako ng strains na gagamitin sa bawat section. Like urine culture, wound culture, blood culture, then sa ABS section, antibiotic section namin, na kung saan tayo nag-identify at nag-do ng sensitivity ng antibiotics at nag-identify ng mga microorganisms or bacteria. Yan. So kung manonotice nyo dito, iba't ibang kulay ng media ginagamit dito. Usually pag different strains or isang klase ng strains, ibang media din ang ginagamit kasi hindi lahat ng strains pwede mo siyang i-culture sa isang supplemental media lang. Dapat may characteristic yung strains na doon na siya tutubo. Hindi lahat ng media na gagamitin sa ganung strains is tutubo siya. So dapat may requirement na media siya talaga na kung saan mo siya i-strict. Okay? So yan, nagsistrict ako dyan. Nagsistrict po tayo dyan. Then ito, iba't ibang strains yung tina-transfer ko sa media. That is a plate agar media, solid media. Diyan po natin tina-transfer yung mga strains na pino-culture natin para gagamitin sa kada section. Gagawin nilang quality control nila. Pag sinabing quality control, yung ima-match nila yung tubo ng isang organism sa sample ng pasyente. Kasi yan, ATCC culture na yan or American type culture media na yan. So mga known strains yan.
yung nakukuha natin na pinapatubo natin galing sa sample ng pasyente, hindi pa natin alam kung anong strains yun. So, may comparison lang. Yan ang ginagawa natin. Then, more or less, pag nakita natin yung tubo sa sample ng pasyente, malalaman natin yung possible na organism na tumubo doon. And ito ginagamit din to sa mga quality positive and quality control na mga sample. Dito nagre-prepare ako ng Campylobacter. Yung requirements ng Campylobacter species is iba sa may ibang strains. Kailangan niya yung microaerophilic na environment. Ibig sabihin, kailangan konti lang yung oxygen. Then, kasi pag maraming oxygen, yung Campylobacter hindi siya tutubo. So, may need yung carbon dioxide, may need niya rin yung konting nitrogen and oxygen. Yan yung dyan natin sinistrict yan, nilalagay at saka ilalagay natin sa microaerophilic incubator din. Iba yung environmental requirements na para siya tumubo. Kasi hindi siya basta-basta tutubo kung hindi niya na-met yung specific environment na. That is mga Campylobacter na mga strains. Diyan po, nilagyan din natin yan ng positive and negative control. May strains na hindi tutubo, may strains na tutubo dapat. Yan yung Campygem pads. Nilagay natin yan yung mag-create ng microfield na environment. Lalagay natin yan sa incubator. Then ito na, after 24 hours of incubation, 18-24, ito yung mga tubo natin. Ito yung mga strains natin. Ito yung in-strict natin kanina sa una na nakita natin. Then ito yung ibang strains na to. Galing na to sa incubator. Kinukuha na lang natin to. Chine-check na lang natin to kung may mga tubo siya, kung maganda yung tubo niya. Then saka natin i-distribute sa bawat sections ng laboratory or ng microbiology, specifically microbiology. Ayan. Ito naman Aphrophilus yan. Ito Haemophilus influenza. Ito Salmonella typhimurium. Ito Candida albicans. Iba ito ng agar niya sa brood agar yan. Ginagamit natin. Ito Staph aureus. May mga tubo na yan, may mga bakterya na tubo na yan. So, ginagawa natin yan under controlled environment condition. Ito yung Haemophilus influenza. Ganyan yung itsura niya. It's like a translucent gray colony. Smooth edge siya. Meron ding, depende sa niya, sa strains niya, merong Ito ang Aggregatibacter Aphrophilus. It's a family man niya ng Haemophilus. Iba lang yung strains niya. Ito ang Salmonella typhimurium. Medyo whitish gray siya color. Yan. 14028 strains. Dami naming strains dyan. Halos mga 50 strains yan lahat. Candida albicans. Yan yung yeast na tinatawag nila. Quantia glabros and white colonies. Pag nakita mo sa microscope, parang Mickey Mouse. May buntot. Yan. Yan yung Candida, Burkholderia cepacia. Burkholderia cepacia.
Ito mukhang Stop Oreos din to. Hindi ko nakita yung label pero hula ko Stop Oreos. Stop Oreos na siya. Ibang strain siya, 29213. Yung kaninang isang Stop Oreos, 25923 yun. So, iba't ibang strains. Kumbaga, pareho siyang tao. Pero iba si Pedro, iba si Juan. Parang gano'n. Ayan, yung mga control strains natin. So, i-distribute natin yan sa